Ang lahat ay malugod na tinatanggap sa pagpupulong na ito ng mga saksi ni Jehovah. Pasimulan natin ang ating pulong sa pamamagitan ng pag-awit. Ang awitin nating awit ay ang song number 148 na ito ay may pamagat na Laan ni Jehovah ang Kaligtasan. Ito ay halaw sa aklat ng ikalawang Samuel, kabanatang 22, salatang 1 hanggang 8. At kung convenient sa ating mga kalagayan, paisuyo mga kapatid, tayo po ay tumayo at sabayan natin ang himig ng ating musika. Paisuyo po. Muli, malugod na tinatanggap ang lahat sa pagpupulong na ito ng mga saksi ni Jehovah. Tayo po ay makapakinig ng napapanahong paksa para sa umagang ito. At ang kanyang paksa ay ito. Ang paksa niya, paano ka makakaligtas sa katapusan ng mundo? Paano ka makakaligtas sa katapusan ng mundo? Ito ay ipapahayag sa atin ni Brother Eugene Mendoza, galing pa sa Gatchalian Avenue Congregation. Yan ay ang dating Sukat South Congregation. Brother Mendoza, paisuyo, handa na kaming makinig.
Isang umaga noong 1908, isang lalaki sa Banavara, Siberia, ang nasa harap ng isang tindahan nang bigla na lang tumilapon. Ang layo ng kanyang pagkatilapon, pakiramdam niya nagliliyab siya. At ang sanhi ng kanyang pagkakatilapon ay ang isang pagsabog. Pagsabog ng isang asteroid na ang layo ay 60 kilometers sa kinaroroonan niya. Kaya yan po ay mula rito hanggang Tagaytay. Napakalakas, ano? At yung asteroid na yan ay may 35 meters ang diameter, ang bigat ay 100 million kilo, at naglabas ito ng enerhiya na katumbas ng 1,000 bomba na ibinagsak sa Hiroshima. Sinira nito ang 2,000 square kilometers ng kagubatan ng Siberia. Pakisuyo po sa unang picture. Ayan. Yan pong bilog na yan. Yan po sumabog itong asteroid na to. Yan po ay 2,000 square kilometers. Salamat po sa picture. Yan po ang isa sa mga kinakatakutan ng mga tao na maaring tumapos o gumunaw sa mundo, no? Asteroid galing sa kalawakan. Ayon naman sa National Geographic, sa karaniwang pagputok ng bulkan, namamatayan lang mga species, ano, ng mga hayop. Pero sa kaso ng supervolcano, nanganganib, malipol ng buo ang ilang species dahil babaguhin nito ang klima ng buong planeta. Pakisuyo po sa ikalawang picture. Ayan, nasaksihan po natin yan, ano, nung sumabog dito sa atin, sa Pilipinas, noong 1991, ang bundok ng Pinatubo. Ayan, no? Na-imagine nyo ba kung kayo'y nakasakay dun sa, ano yun, Fiera ba yun? Siguro sana, hiniling nyo, sana nasa sports car na lang ako. Hindi po ba't nakakakilabot, ano? Nasa likod nyo yung sumasabog na bulkan. Yan po yung nangyari dito sa Pilipinas, no? At naglabas po ito, yung pagsabog ng bulkan na ito, na 30 kilometers na taas ng kanyang abo, pagbagsak sa lupa, na sinalanta ang mga pananim at ang mga bahay. Ano? At umabot po rito yan sa atin, no, sa Parañaque, yung epekto niyan. Salamat po sa picture. Isa pa pong kinakatakutan ng mga tao, pangglomong epidemya. Noong ika-14th century, nilipol ng Black Death ang 1/3 population ng Europe sa loob lang ng 2 taon. Pagitan naman ng 1918 at 1920, ang Trancaso Espanyola ay pumatay ng di kukulanging 50 million katao. At medyo nahadlangan pa po yan, no, dahil wala pa pong mabilis na transportasyon noong araw. At nung nakaraang COVID, nakita natin yung epekto, no, yung bilis ng pagkalat. Kaya yan po ay isa sa mga kinakatakutan din ng tao. Noong Agosto 1945 naman, nakita natin na halos nabura sa mapa ang Hiroshima at Nagasaki dahil sa nuclear bomb na ibinagsak ng mga Amerikano. No? Napakatindi ng pwersa nito, ano pat walang nabuhay na halaman, tao sa paligid na pinagbagsakan ng bomba. At ang radiation nito ay napakahaba ng epekto. No? Hanggang ngayon may epekto pa rin ito sa kanilang lugar. Beno, ilan lamang yan, marami pa po, no? Kinakatakutan ng mga tao na magpapangyaring matapos daw ang mundo, no? Pero mas mahalagang tanong, ano nga bang ibig sabihin kapag narinig natin ang katapusan ng mundo? Tingnan natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kinabukasan ng ating mundo. Pakisuyo, basahin natin ang Awit 104:5. Awit 104:5. Itinayo niya ang lupa sa matatag na pundasyon, hindi ito magagalaw sa lugar nito magpakailanman. Kaya napakalinaw, ano? Matatag ang pagkakatayo ng pundasyon ng lupa natin, hindi ito matitinag, hindi ito magagalaw. Sa Mateo 24:3, masamang sistema ang aalisin, ano? Oo, itong bulok na sistema nakikita natin sa paligid natin ngayon. Sa ikalawang Pedro 3:5-7, ang pagpuksa sa mga taong di makadiyos o ang pag-aalis sa kanila na katulad ng ginawa ng Diyos noong panahon ni Noe.
Sa Ecclesiastes 1:4, binabanggit na isang henerasyon ang dumarating, isang henerasyon ng taong lumilipas, pero ang lupa ay mananatili magpakailanman. Napakarami pong teksto na ito na nagpapakita na mananatili ang lupa magpakailanman forever and ever. Kaya malinaw na po, no, nalaman natin ngayon na ang katapusan ng mundo ay tumutukoy sa pagpuksa sa mga taong di makadiyos. Kaya paano pupuksain ng mga taong ito? Pero may tatlong paraan na ginamit ang Diyos na Jehovah nung panahon ng Biblia. Pero siyempre, marami pa siyang pwedeng gamitin. Ang una, mababasa natin sa Ezekiel 38:21. Pakisuyo po sa inyong Biblia. Ezekiel 38:21. Magpapadala ako ng isang espada laban sa kanya sa lahat ng aking bundok. Ang sabi ng kataas-taasang Panginoong Jehovah. Magiging laban sa sarili niyang kapatid ang espada ng bawat isa. Magiging laban sa sarili niyang kapatid ang espada ng bawat isa. O pangyayarihin ni Jehovah na maglabanan sa isa't isa ang mga taong di makadiyos at sila ay magpatayan. Ano? At yan mismo yung nangyari nung panahon ng mga Israelita. Nakaulat naman yan sa 2 Kronika, Kabanata 20. No? Nagkaisa ang mga Moabita, Amonita, at ang mga taga-Seir laban sa bayan ng Diyos. Anong nangyari? Nung araw na lumusob na sila, no? Napagpasya nila lumusob. O, anong nangyari? Inudyukan sila ni Jehovah na magpatayan sa isa't isa. Ano pat, walang nakaligtas sa kanila kahit isa. Kaya po yung una, no? Maglalabanan itong mga kalaban ng Diyos na Jehovah sa isa't isa. Ikalawa, nakaulat naman po sa Job 38:22-23. Pakisuyo sa inyong mga Biblia, Job 38, verse 22-23, nakapasok ka na ba sa mga imbakan ng Niebe? O nakita mo na ba ang mga imbakan ng granizo na inirereserba ko para sa panahon ng kapighatian, para sa araw ng labanan at digmaan? Oo, puwersa ng kalikasan. At yan po yung mismo, no, nangyari naman nung panahon ng Biblia sa ulat ng Josue, Kabanata 10, talata 11 hanggang 12, no? Doon naman, sa account na yun, mababasa natin na nagpaulan ng malalaking tipak ng yelo ang Diyos na Jehovah laban sa 5 hari o hukbo ng 5 hari ng Amorita habang sila ay tumatakas sa Azeka. Kaya sa katunayan, mas marami ang napatay sa pagbagsak ng tipak ng yelo kaysa sa espada ng mga Israelita. At para malubos yung tagumpay nila, pinatigil ang Diyos na Jehovah ang araw. Pinahinto niya ito sa Gibeon at ang buwan ay nandun sa Aihalon. Kaya nalubos ang tagumpay ng mga Israelita. Yan po ikalawa, ginamit ng Diyos na Jehovah, no? Puwersa ng kalikasan. Ikatlo, nakaulat naman sa 2 Tesalonica, Kabanata 1, talata 7 hanggang 8. Pakisuyo po sa inyong mga Biblia. 2 Tesalonica, Kabanata 1, talata 7 hanggang 8. Pero kayo na napipighati ngayon ay pagiginawahin kasama namin sa panahong isisiwalat ang Panginoong Hesus mula sa langit kasama ang mga makapangyarihang mga anghel niya sa isang nagliliyab na apoy. Sa panahong iyon, maghihiganti siya sa mga hindi nakakakilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Oo, tama, no? Si Jesus at ang kanyang makalangit na hukbo ay gagamitin ni Jehovah upang puksain ang lahat ng kaaway ng Diyos sa lupa. Beno, gaano ba kalakas itong hukbo na ito, no? Pero binigyan tayo ng idea, no? Doon sa 2 Hari, Kabanata 19, talata 35, no? Pinatay ng isang anghel ni Jehovah ang 185,000 na sundalo. Asiryanong sundalo sa loob lang ng isang gabi. Isa lang po yun, ano? At ito pong hukbo na ito ay hindi mabilang. Kaya talagang napakalakas ng hukbo na ito.
Kaya may makakatakas ba sa pagkapuksa sa mga taong di makadiyos? Pakisoy, basahin natin ang sagot. Sa Apokalipsis naman po. Apokalipsis 6, 16, 17. Apokalipsis chapter 6, verse 16 to 17. At paulit-ulit nilang sinasabi sa mga bundok at sa malalaking bato, takpan nyo kami at itago nyo kami mula sa isa na nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero, dahil dumating na ang dakilang araw ng kanilang puot, at sino ang makaliligtas? Napansin niyo ba yung tanong doon sa dulo, no? Rhetorical question. Sino ang makakaligtas? No? Ibig sabihin, may tao bang makadiyos na makakaligtas? Katulad ng panahon ni Noe, alam natin na wala, pamilya lang ni Noe ang nakaligtas. Ngayon, dito tayo interesado. Ano ang dapat natin gawin? Sasagutin natin ngayon yung tanong kung paano. Paano tayo makakaligtas sa pag-aalis sa mga taong di makadiyos? Kunin natin halimbawa yung isa sa mga nakaligtas sa katulad na pangyayaring ito. At siya ay si Noe. Ano ba ang kalagayan nung panahon ni Noe? Nakaulat sa Genesis Kabanata 6 na bumaba yung ibang mga anghel, at nagsipag-kuha ng mga babae rito sa lupa, nakipagtalik, nanganak ng mga higante, tinawag ni Nephilim. At dahil dito, napuno ng karahasan ang lupa. Na-impluwensya nila ang mga tao na maging marahas. Kaya simula noon, lumaganap ang karahasan sa lupa at naging masama na ang mga hilig ng mga tao. Hindi ba't ganyan din ang kalagayan natin ngayon? Wala mang higante ngayon sa lupa, ginagamit naman ni Satanas sa social media, TV, pelikula, musika, upang impluwensya ng mga tao na maging makasarili. Ano ba laman ng balita natin sa araw-araw? Hindi ba't puro kaguluhan, krimen? Dati-rati sa US lang naririnig ang pamamaril sa eskwelahan. Pero ngayon meron na po tayo sa Pilipinas recently. Hindi ba't nakakatakot na mga tanawin? Kaya balikan natin si Noe. Ano naman ang ginawa ni Noe at nakaligtas siya sa hatol ni Jehovah? May 3 paraan tayong tatalakayin upang matulungan tayo ng halimbawa ni Noe. Una ay mababasa natin sa Genesis 6:9. Pakisuyo po sa inyong mga Biblia, Genesis 6:9. Ito ang kasaysayan ni Noe. Si Noe ay isang matuwid na lalaki. Siya ay walang pagkukulang kung ihambing sa mga kapanahon niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng tunay na Diyos. Sa unang parte ng teksto, matuwid, walang pagkukulang. Lumakad kasama ng tunay na Diyos. O sa diwa, lumayo siya sa mga taong di makadiyos. At ang sinamahan niya lumakad, ang Diyos na Jehovah. Hindi siya nagpa-impluwensya sa mga taong mararasa sa paligid niya, sa mga immoral, at pinili niyang huwag maging bahagi ng sanlibutan na kinabubuhayan niya. Kasabay niyan, ginabayan rin niya ang mga anak niya na huwag ma-impluwensyahan ng kasamaan sa paligid nila. Pakisuyo po sa 2 picture. Yan. Ayan po yung higante, Ayon sa pagtaya, mga 9 feet itong mga higante na ito. May kaaway na 3 tao yung higante. At napansin niyo ba yung mga tao sa paligid, anong kanilang ginagawa? Nakita niyo ba yung kanilang mga kamay? Di ba't nagcha-chant na sila, nag-cheer na sila? Parang sinasabi nila, sige, kaya nyo yan, 3 kayo. At pansinin natin naman yung si Noe, dito sa bandang kanan. Nakita niyo ba yung anak niyang isa? Di ba't na-influensya niya, na siya unti-unti, nakataas na rin yung kamay niya? Para bang sinasabi niya, oo nga, tama, sige, kaya nyo yan. Mga tao tayo, dayo lang sila rito. Pero anong ginawa ni Noe? Ayan po si Noe, tumuturo, papalayo. Nilayo niya yung mga anak niya sa impluwensya ng tao na kinabubuhay nila. Ano pat na protektahan sila.
Salamat po sa unang picture. Kaya yan po naman yung unang, tara, kamusta naman tayo? Paano ba natin matutularan ng magandang halimbawa ni Noe? Makikita ba yan sa ating pinipiling libangan? Trabaho? Kaibigan? Lumalayo ba tayo sa impluwensya? Masamang impluwensya na nasa paligid natin? Kaya yan po yung unang paraan, no? Yung pag-iisip. Yung ating frame of mind. I-guard natin, ano? Na bantayan natin na ang maging pag-iisip natin ay galing sa Biblia. Huwag po tayong magpahubog sa mga kaisipan ng mundo na ito na nagtatangkilik ng materialismo, imoralidad, at karahasan. Ikalawang paraan para makaligtas. Basahin naman po natin yung Hebreo 11:7. Pakisuyo po sa inyong mga Biblia, Hebreo 11:7. Dahil sa pananampalataya, si Noe, pagkatapos tumanggap ng babala mula sa Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay nagpakita ng makadiyos na takot at nagtayo ng arka para maligtas ang sambahayan niya. At dahil sa pananampalatayang ito, hinatuloy niyang sanlibutan at siya ay naging takapagmana ng katwiran na bunga ng pananampalataya. Kaya yan po yung ikalawang paraan. Ano, pansinin natin yung unang mga pananalita, pananampalataya. Tinanggap ang babala, nagpakita ng takot, at nagtayo siya ng arka, naging tagapagmana. Oo, kumilos si Noe. Andito na to tayo sa pagkapit naman. Kinapit niya yung mga narinig niyang babala at kumilos, no? Kahit hindi niya pa alam kung kailan darating ang wakas. At hindi rin siya nag-shortcut sa pagtatayo ng arka. Pakisuyo po sa ikapat na picture. Yan. Napakalaki ng arka na po yan, ano? Kung imagine ninyo, kung yan po ay nasa loob ng inyong bakuran, makikita kaya yan ng kapitbahay nyo? Sigurado, no? Sa laki niyan. Ano naman kaya pinag-usapan nila? Baka pinagbubulong-bulungan nila. Ba, pamilya ni Noe na to, parang nawawala na sa katinoan na. Hindi pa ako nakakakita ng malakas na ulan. Nasasabihin nila, aapawan ng tubig ang lupa. Pinangangaral nila na mapupuksa ang mga tao. Hindi pa ako nakakakita ng malakas na ulan. Hindi ba't ganyan ang siguro malamang na sinasabi ng mga kapitbahay nila? Pero, anong ginawa ni Noe at mga kapamilya niya? Talagang tinapos nila. 40 years. Hindi sila nag-shortcut. Lahat ng hinabilin ni Jehovah, ginawa nila. Kaya, sa panahon naman natin ngayon, kamusta naman tayo? Paano ba natin matutularan si Noe? Pagkapit pa rin, ikapit natin yung mga naririnig natin, pinag-aaralan natin sa Biblia, no? Pagkapit naman po ang makakatulong sa atin. Yung mensahe ng pag-asa at babala na dala ng mga saksi ni Jehovah, makinig tayo at kumilos, ikapit natin sa ating pamaraan ng pamumuhay. Kaya yan po yung ikalawa, pagkapit. Dako naman natin yung ikatlong paraan kung paano tayo makakaligtas. Dito po tayo sa 2 Pedro 2:5. 2 Pedro 2:5. At hindi siya nagpigil sa pagpaparusa sa sanlibutan noon. Pero iningatan niya si Noe, isang mangangaral ng katwiran, kasama ang 7 iba pa nang magpasapit siya ng baha sa isang sanlibutan ng taong di makadiyos. Kaya yun po yung susing salita, di makadiyos talaga yung tinanggal ni Jehovah. Kaya napansin niyo bang ang unang pananalita doon sa teksto, mangangaral. Oo, nangaral si Noe, Hindi niya sinarili yung narinig niya sa Diyos na Jehovah. At katulad ng nabanggit kanina,
Siguradong na-curious. Na-curious yung mga kapitbahay niya. Ano kaya itong tinatayo ni Noe, no? Sinabi niya kaya yung dahilan? Sigurado. Kasi nangaral nga po siya, no? Sinabi niya na merong darating na dilubyo, makinig kayo sa sinasabi ng sa babala para maligtas kayo. Kaya siguradong ipinangaral ni Noe ang mga narinig niya. Kaya yan po yung pangatlo. Sa parte natin, ano? Kaya sa parte natin, marami tayong aral na paalala sa Biblia. Marami tayong pinag-aaralan dito sa mga pulong natin. Ano sabi? Ipangaral sa iba. Ipangaral natin, ano? Ibahagi natin sa iba yung mga natutuhan natin tungkol kay Jehova, dahil kailangan nating babalaan ang mga tao sa paligid natin. Kaswato po yan ang katangian ng Diyos na Jehova, no? Pag-ibig. Oo, gusto niya maligtas ang lahat ng uri ng tao. At yung babala na yan, na mangyayari sa hinaharap, kapag hindi po natin sinabi, ay sa atin po sisingilin, ano? Meron po tayong pananagutan dyan. Yan po ay na binabanggit sa Ezekiel, Kabanata 3, Kabanata 18 hanggang 19, no? Sa atin sisingilin yung dugo ng mga tao, no? Ibig sabihin, meron tayong pananagutan. O may kukumpara natin yung eksena na yan sa isang bahay na nasusunog, ano? Kung nasusunog ang ating bahay, marami tayong kasama sa bahay, ano kaya ang una natin gagawin, ano? Tatakbo ba tayong palabas, mag-isa? O isipin natin, uy, andito nga pala yung asawa ko. Andito pala sa kabila yung anak ko, sa kabilang kwarto. Andito pala yung kasambahay namin, nandito. Ano ba ang dapat natin gawin? Oo, di ba? Gigisingin natin sila. Uy, may sunog. Mapapahama kayo. Uy, may sunog. Ali kayo. Kaya ganyan-ganyan din po yung ginagawa natin, ano? Ngayon, no? May darating na dilubyo, may darating na katapusan ng mundo, no? Pag-alis sa mga taong di maka-Diyos, pwede kayong makaligtas. Gusto ng Diyos na makaligtas kayo. Yan po yung ating gawaing pangangaral. Yan po yung importansya nun, ano? Kaya sa ating sisingilin, ano? Magiging, sa diwa, magiging cargo natin na yun. Kung nasunog ang isang bahay, lumabas na lang tayo ng mag-isa, hindi natin pinansin yung mga kasama natin sa bahay. Ganyan-ganyan din po, kung hindi tayo mangangaral, ano, magiging cargo natin yung mga tao sa paligid natin. Kaya, sabi, ipangaral ang mabuting balita. Kaya ngayon, bigyan din natin yung 3 paraan para tayo makaligtas. So, 3 P po yung nabanggit, 3 P. Una, yung pag-iisip natin. No? Yung ating way of thinking. Layuan natin yung influensya ng sanlibutan na ito. Ang dapat na maging frame of mind natin, nakaayon sa Biblia. No? Ihiwalay natin yung kaisipan natin sa kaisipan ng sanlibutan na ito. So, yung una, pag-iisip. Unang P. Pangalawa, pinaka-importante, pagkapit. Ano, ikapit natin, no? Tanggapin natin yung mga turo, manampalataya tayo, kumilos ayon sa mga pamantayan ng Biblia. Kaya yan po yung pangalawa, pagkapit. Mawawalan po ng saysay lahat ng ating pinaggagawa na pangangaral, pag-aaral dito, kung hindi natin ikakapit, ano, yung ating mga natutuhan. Halimbawa, may nabahay-bahay ka, kinatok mo. Sinabi mo sa kanya, alam mo, makakatulong sa iyo yung aklat ng Epeso para maging mapayapa ang iyong buhay pang pagpapamilya. Tapos ikaw naman ay kilalang nananakit ng asawa. Meron kayang bearing o bigat yung sinasabi mo? Hindi ba wala po? Kaya yun po yung kahalagahan ng pagkapit, no? Ikapit natin yung ating mga natutuhan. Huwag po tayong lalayo sa pinaka-basic. Kailangan lagi po itong nasa pundasyon ng ating pananampalataya. Yung gintong aral, ano?
Yung gusto mong gawin sa'yo, gawin mo sa iba. Yan po yung pinakapundasyon, no? Pagkapit. Pangatlo po, yan po yung pangangaral, ano? Pangatlong P, pangangaral. Binabahagi natin yung magandang kinabukasan para sa mga masunuring tao, no? Yun po yung inaalok ng Diyos na Jehova. Kaya po tinatawag na mabuting balita. Good news, ano? Kasi wala naman po talagang masasagap na good news na ngayon, ano? Kundi fake news, bad news. Kaya yan po yung pangatlong P. So, tatlong P, pag-iisip, pagkapit, pagbabahagi ng ating mga natututuhan. Kaya ano kaya naman ang naramdaman ni Noe pagkatapos nung mahabang ulan at binuksan na yung pinto ng arka at nailigtas sila sa baha. Kaya pakisuyo po sa ikalimang picture. Yan po yung eksena. No, nung binuksan na yung arka, no? Siguradong walang pagsidlan ng kaligayahan ni Noe at ang pamilya niya. Nakita nila na pinagpala ang pagsunod nila, no? Dahil nakiligtas sila. Sigurado sinasabi nila sa sarili nila, sulit. Sulit yung 40 years. Aba, hindi po biro yung 40 years, no? Wala pa pong mga power tools nung araw. Yan pong buong arka na yan ay dumaan sa kanilang mga palad. Ibig sabihin, mano-mano po nilang ginawa yan. Kaya gaano kahirap yan, ano? 40 years. Kaya sinasabi siguro nila, sulit, talagang hindi tayo wala tayong pinagsisisihan. Dahil nakita nila na nakaligtas sila. O, pagkapit na naman ngayon, sa panahon naman natin ngayon, oo, hindi madaling maging saksi ni Jehova. Totoo po yan. Marami ang mga hamon sa mga estudyante, mga nagtatrabaho, mga nagdinegosyo. Pero, masasabi rin natin, ano, na magiging sulit lahat ng ating pagsasakripisyo kapag tayo ay nakabungad na, nakatawid na sa bagong sanlibutan. Ayan. Kaya bilang pagdidiin, ano, nagunaw ba ang mundo ng panahon ni Noe? Hindi, ano? Inalis ni Jehova ang masasamang tao. At kadalasan po ay kinukumpara sa panahon ni Noe ang pagdating ni Jesus, ano? Ganyan-ganyan din po mangyayari. Kaya inihimok namin ang aming mga bisita, no? Interesado na gawin yung unang hakbang para maligtas. Ano yung unang hakbang? Pag-iisip, no? Gawin nating pag-iisip natin yung galing sa Biblia. Paano natin magiging pag-iisip itong mga galing sa Biblia? Makikipag-aral tayo. Makipag-aral tayo ng Biblia sa mga saksi ni Jehova para yung pag-iisip natin, maiayon natin sa kaisipan ng Biblia. At sa mga nakikipag-aral naman po sa amin ng Biblia, tuloy nyo lang po. Wala pa po akong narinig na nagsisi na nag-aral ng Biblia. Talagang makikinabang kayo ngayon pa lang. Bibigyan po tayo yan ng direksyon at proteksyon sa buhay. At syempre, yung pag-asa natin sa inaharap. Kaya harinawa sa malapit na inaharap, ano, sama-sama tayong makaligtas sa pag-aalis sa mga taong di makadiyos dito sa lupa at magkita-kita tayo sa bagong sanlibutan na ipinangako ng Diyos sa inaharap. Ano? See you when I see you. Maraming salamat sa inyong nakapagtuturong bahagi na pahayag, Brother Eugene Mendoza. Kagad-agad, tayo po ay tutungo na sa ating pag-aaral na saang bantayan. Ito ay pangasiwaan sa atin ni Brother Easy Pahariliaga. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Malugod kayong tinatanggap sa ating ikalawang bahagi ng ating pagpupulong, pag-aaral ng Biblia gamit ang Magasingang Bantayan. Pasimulan natin ito sa pag-awit. Sama-sama nating awitin ng song number 90, ang pamagat, Patibayin ang isa't isa hango sa Hebreo, Kabanatang 10, talatang 24 at 25.
Ang paksa ng ating araling artikulo sa umagang ito ay may pamagat na matuto mula sa Diyos na nagbibigay ng kaaliwan. Ang ating temang teksto ay hango sa 2 Korinto, kabanatang 1 talatang 4. Sabi, aliwin natin ang iba sa pamagitan ng kaaliwan na tinanggap natin mula sa Diyos. Oo, lahat tayo ay tumanggap na ng kaaliwan mula sa Diyos. Ngayon, anong gagawin natin dito? Dito sa ating araling artikulo, matututuhan natin kung paano nagbibigay ng kaaliwan si Jehovah at kung paano siya tinularan ng mga lingkod niya. At ngayon din, sa panahon natin, kung paano yan makakatulong kapag tayo naman ay nagpapatibay sa iba. Oo, yung kaaliwan, isang bagay na hindi natin maisusukli kay Jehovah kasi hindi niya naman kailangan ng kaaliwan. Pero magagamit natin iyon para aliwin ang iba. Tingnan natin kung ano matututunan natin, mga punto na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Basahin muna natin ang para po 1. Lahat tayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Kaya may mga panahong kailangan natin ng kaaliwan at pampatibay. Pinapahalagahan natin kapag nakakatanggap tayo ng kaaliwan. Kaya dapat na handa rin tayong magbigay nito kapag may problema ang iba. Si Jehovah ang Diyos nang nagbibigay ng kaaliwan sa anumang sitwasyon at ipinapakita niya sa atin kung ano ang pwede natin gawin para maalaw rin natin ang iba na napapaharap sa anumang pagsubok. Matutularan natin ang halimbawa niya kapag pinapatibay natin ang isa't isa. At ginagawa natin iyan hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa mahal natin ng mga kapatid. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang una, ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kaaliwan. Pangalawa, kung paano tayo magbibigay ng kaaliwan sa iba. At yung pangatlo, kung ano ang pwede natin gawin kapag kailangan natin ng kaaliwan. Maraming salamat. Tanong sa para po 1, bakit dapat tayong magbigay ng kaaliwan sa iba? Sister Masangkay. Kailangan natin na magbigay ng kaaliwan sa iba sa dahilan na ang Diyos na Jehovah ay pinatitibay niya tayo, pinapalakas. Kaya ganun din naman ang mga lingkod ni Jehovah, kailangan na magpatibay din po sa iba. Sa katunayan, yung unang Thessalonica 4:18, napakaganda po yung sinabi doon na, kaya patuloy ninyong patibayin ang isa't isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Bakit? Kasi alam ni Jehovah God na iba-iba yung madadanas natin na hamon sa buhay. Maraming salamat dun sa pagbanggit sa tekstong yun. Kaya lang ba natin to ginagawa kasi gusto lang natin tularan si Jehovah? Brother de los Angeles? Binanggit po kasi sa unang Pedro 1:6 na may mga panahon talaga na tayo rin ay nakakaranas ng problema o mga pagsubok, kaya kailangan din natin ng pampatibay. Maraming salamat. Sister Likanda. Ginagawa po natin ito, hindi po dahil obligasyon natin, kundi dahil mahal natin sa Jehovah at ang mga kapatid. Maraming salamat. Sa artikulong ito, ano yung tatalakayin nating 3 punto? Sister Punayo. Tatalakayin natin ang una, ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kaaliwan. Pangalawa, kung paano tayo magbibigay ng kaaliwan sa iba. At pangatlo, kung ano ang pwede natin gawin kapag kailangan natin ng kaaliwan. Maraming salamat. Ngayon, tingnan natin yung unang bahagi niyan. Kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kaaliwan. Para po 2. Sa Biblia, maraming pwedeng maging ibig sabihin ng salitang Grego na isinaling kaaliwan. Pwede itong mga hulugang magpatibay, magpayo, o humimok. Ang salitang ito ay literal na nangangahulugang tawagin ng isa para tabihan ka. Kaya may isip natin na isang tao na agad-agad na pinupuntahan ng kaibigan niyang may problema para ibigay ang anumang tulong na kailangan nito. Pero anumang paraan na gawin ng isa para magbigay ng kaaliwan, ito pa rin ang dapat na maging resulta. Gumaan ang pakiramdam ng nakatanggap nito. Tanong sa para po 2, sa Biblia, ano ang pwedeng maging ibig sabihin ng salitang isinaling kaaliwan? Okay, Shane, pakisuyo. Pwede ito na ma-translate as magpatibay, magpayo, or himimok. Pero literally,
ibig sabihin ninyo, lawagin ang isa para tabihan ka po. Maraming salamat. Yun yung mga translation. Pero in reality, sa practical terms, ano yung ginagawa ng isa na nang aaliw? Kailangan ano siya? Sister Austria. Dapat gumana ang pakiramdam ng tao makakatanggap nito. Ayun. So, iba't ibang paraan, maaari nating pag-aliw. Sister Quiñones, sa likod. Doon po sa paragraph na binanggit yung study note, sabi pagpakitaan ito ng awa at gawin ito ng buong puso. Maraming salamat. Yun yung motibo. Ano pa nakita ninyo? Brother Vasquez, Nolan. Halimbawa naman sa isang magkakaibigan, yung may problema o kaya isang nanlulumo, hindi naman siya lalapit eh. Kung di, tayo mismo bilang isang magkaibigan, kasi nakikita natin na mayroong pinagdaanan ng kapatid, tayo mismong lalapit. Doon tayo na aaliwin natin siya. Kaya isang masasabi na pagaan ang kanyang damdamin. Maaari. Pwede natin gawin. Brother Calso. Ang pagbibigay ng kaaliwan, baga give and take ito eh. Hindi lang ikaw ang mga aliw, kung kailangan hindi lang ikaw inaaliw, kundi pagka may problema ang kapatid, dapat alisto ka rin na dumamay sa kanya. Kaya ito, pagbibigay, sabihin talagang tama yung sinabi kanina ni Sister sa unang Tesalonica 4:18, patuloy. Ibig sabihin, lahat tayo may bahagi na magbigay ng kaaliwan sa isa't isa, hindi lang tayo inaaliw. Maraming salamat. Ginamit yung pananalitang alisto. O minsan, pwede natin i-translate proactive. No? Nakikita niya yung pangangailangan ng iba. Brother Mejulio. Binanggit kasi dito yung agad-agad. Siyempre, baka kailangan na niya yung kaaliwan talaga. Baka pupuntahan pa natin next month pa. Ay, wala na. So, kailangan agad-agad. Kaya nga sabi mo, alisto dapat. Maraming salamat. Brother, dito tayo kay Charlie. Pakisuya sa harap. Pwede rin itong mga hulugang humimok eh. Ibig sabihin ng humimok, hihimukin mo yung isang tao, maaaliw ka kasi alam mo yung ihimukin mo makakasaya sa kanya. So yung humimok, kaaliwan niya rin yun. Maaaring down na down siya siguro, no? Hinihimok mo siya na maging positibo. Isang magandang punto yon. Tingnan natin kung isang magandang halimbawa ng isang karakter sa Biblia na naging mahusay na mga aliw para po tres. Pag-usapan natin ng isang halimbawa sa Biblia. Isang Kristiyanong nagngangalang Jose ang kilalang-kilala sa pagbibigay ng pampatibay at kaaliwan. Dahil diyan, tinawag siya ng mga apostol na Bernabe na nangangahulugang anak ng kaaliwan. Bagay na bagay sa kanya ang pangalang iyan, kaya hindi na siya ulit tinawag na Jose sa Biblia. Maraming beses na tumulong si Bernabe sa mga kapatid. Halimbawa, noong bagong kumberte pa lang si Saul, pumunta siya sa Jerusalem at gusto sana niyang makasama ang mga alagad doon. Kaya lang, natatakot sila sa kanya kasi dati siyang manguusig. Pero naging mabait sa kanya si Bernabe at ipinakilala siya sa mga apostol. Tanong sa para po tres, ano ang matututuhan natin kay Bernabe sa pagbibigay ng kaaliwan? El, pakisuyo. May isang tao na ang pangalan ay si Joseph. Kino-comfort niya ang mga tao. Kaya pinangalan ang mga apostles niya kay Joseph si Bernabe at ang Son of Comfort. At noong napunta si Saul sa mga disciples, natakot ang mga disciples kasi kala nila magpa-persecute si Saul. Pero sinabi ni Bernabe, good na siya. Oo nga, good na raw si Saul. Ano ang nakita ninyo doon sa magandang katangian ni Bernabe sa pagkaaliw kay Saul nung panahon na yon na later on makikilala na nating Pablo?
bakit maganda yung pagpapakita niya ng kaaliwan na yon? Yung pagkakataong yon. Immediate need. Isipin ninyo nung panahong iyon. Brother Flores. Kasi pansinin na talagang si Pablo, na dating si Saul, ay nung maging Kristiyano, gusto niyang makahalubilo yung mga kapatid na Kristiyano. Pero yung mga kapatid, natatakot na lumapit sa kanya dahil sa kanyang dating pag-awi. Iyon, dahil sa bagay nito, malungkot ang nararamdaman ni Pablo. Kaya naman, kagad na napansin ito ni Bernabe, tumulong ito. At sinamahan niya ito, pinakilala sa mga apostol na itong taong ito ay malaki na ang pinagbago. Kaya tinanggap siya ng mga apostol at ng mga Kristiyano noon. Kaya dito, guminawa ang kalooban ni Pablo, naging mabuti na siyang kasama ng mga Kristiyano. Maraming salamat. Kung hindi kaya ginawa ni Bernabe, yung bagay na ginawa niya kay Pablo, may Pablo kaya? O mananatili siyang Saul? Di ba? Pansinin ninyo mga kapatid, no? Maaaring naging susi yung kabaitan na ipinakita na yon para magpakita rin later on ng kabaitan itong si Pablo. Tingnan natin kung paano natin yan magagawa later bilang mga Kristiyano. Isang talakay natin, tingnan muna natin kung paano nagpapakita si Jehovah o paano magbibigay ng tingnan muna natin yung larawan, pakisuyo. Mamimiss natin yung larawan. Ano yung napansin ninyo sa larawan? Brother Mata? Diyan sa larawan, makita natin na si Bernabe, nakangiti siya. Kasama niya si Saul. In-introduce niya doon sa mga apostol, doon sa loob ng bahay na iyon, may mga apostol doon. Kaya lang, itong mga apostol naman, nagdadalawang isip, baka iniisip nila na baka ito, may iusigin na naman sila nito. Pero yun nga, naging matagumpay si Bernabe at si Saul na na-introduce siya doon sa mga apostol. Nakita ninyo yung mga facial expression nila, Brother Umali? Totoong anak ng kaaliwan talaga to si Bernabe. Kasi dun sa larawan, pati dun sa gawa 9:27, hindi lang siya basta hinatid, sinamahan, o sige, bahala ka na dyan ha, mabait yung mga yan. Sa 27, sabi, sinabi nito sa kanila, pinagtanggol pa niya sa harap ng mga apostol yung bagong reputasyon na bubuuin ni Saul bilang isang Pablo. Maraming salamat. Susunod na subtopic tayo kung paano magbibigay ng kaaliwan sa iba. 4. Dalawin sila kung posible. Ginagamit ni Jehovah ang mga lingkod niya para magbigay ng kaaliwan sa iba. Halimbawa, noong lungkot na lungkot ang propetang si Elias, nagpadala si Jehovah ng isang anghel para patibayin siya. Alam din ni Apostol Pablo na malaki ang magagawa ng pagdalaw niya sa mga kapatid para makapagpatibayan sila. Kapag pinuntahan mo ang isang kapatid para patibayin siya, huwag umalis agad. Kailangan ng sapat na panahon para mapatibay mo siya. Pero kung hindi naman makakadalaw, pwede mo siyang tawagan, i-text, o padalhan ng sulat o card. Malaki ang magagawa niyan. Kung handa tayong tumulong sa mga kapatid, pwede tayong magamit ni Jehovah para patibayan sila. Basahin natin Roma 1:11 at 12. Sister Manalo. Dahil nananabik akong makita kayo para makapagbahagi sa inyo ng pagkapala mula sa Diyos na magpapatatag sa inyo o sa ibang salita para makapagpatibayan tayo ng pananampalataya. Maraming salamat. Sa para po 4, ano ang isa sa pinakamagandang paraan para magbigay ng kaaliwan? Doon tayo sa ating bisita. Dalawin sila kung possible. Maraming salamat sa direktang sagot. Paano natin iyon magagawa? Kailan? Papalipas ba ng panahon? Brother Calso. Halimbawa, may problema siya, di dalawin natin siya sa bahay. At hindi tayo mamimili kahit na yung kapatid, hindi naman close sa akin, hindi ko na lang dalawin dito, hindi ganon. Kasi walang kapatid na nagtatangi. Basta nasa kalagayan tayo na dumalaw sa isang kapatid na may suliranin o kailangan madamayan, kailangan luwin, agad-agad na dalawin. Bakit mas maganda yung face-to-face na pagdalaw kumpara sa ibang, pwede namang i-text ko na lang
Pero sabi nga naman nung para po, kung hindi mo talaga kayang dalawin, pwede mo namang i-message. Pero bakit mas maganda pa rin yung face-to-face? Sister Calzo? Kasi malalaman natin kung ano at talaga ang sitwasyon niya. Kung dadalaw tayo, huwag tayong umalis kaagad para makita, ang pagdalaw natin nagpapatibayan sa isa't isa. Maraming salamat. Brother Tolisora? Mas personal yun eh. At mararamdaman nung dinadalaw natin na talagang pinagsikapan natin, binigyan natin ng panahon, at yung malasakit natin ay mas mararamdaman nila kung personal natin silang dadalawin. Ayun. Sobrang effort, no? Kita nyo, pumunta pa kayo para dalawin siya sa bahay niya. Sister Barce? Mas karagdagan po yung epektibong paraan. Kailangan siguro na kasi minsan nagagawa ko yan. Yung magbitbit tayo ng simpleng salo-salo at habang nagsasalo-salo, nagkikwentuhan ng pagpapatibayan at maipapakita natin yung empatya talaga. Maraming salamat. Sister Hirotani? Doon sa panahong kailangan niya, yung nandoon tayo sa tabi niya upang magbigay ng kaalawan at pampatibay. Tiyak na mapapatibay siya doon. Mararamdaman niya yung kapag dumalaw tayo, wag din tayo agad umalis. Kailangan ng sapat na panahon para mapatibay natin siya. Hindi yung pagbati mo, aalis na agad ako. Parang baliwala rin. Sa ganoon, mararamdaman din niya na tinutulungan siya ni Jehovah sa lahat ng panahon at ginagamit niya ang mga kapatid upang siya ay aluin. Maraming salamat. Alam naman na natin na talagang face-to-face yung magandang magbigay ng kaaliwan. Bakit hindi natin nagagawa? Tingnan natin kung bakit minsan mahirap gawin iyon. Para po 5. Habang mas lumalala ang kalagayan sa mga huling araw na ito, baka maging mas mahirap para sa atin na dalawin at patibayan ng mga kapatid. Noong nakabilanggo si Pablo sa Roma, hinanap siya ni Onesiforo na nanggaling pa sa Efeso. Ginawa iyan ni Onesiforo kahit pwede rin siyang makulong o ipapatay dahil dyan. Ganyan din ang ginagawa ng mga kapatid natin sa Russia. Pinapatibay nila ang mga saksing nakabilanggo dahil sa pananampalataya. Kapag nililitis ang mga saksi, nagpupunta ang mga kapatid sa korte para suportahan sila. Ginagawa iyan ng mga kapatid kahit pwede rin silang maaresto dahil diyan. Ano ang pwede mong gawin para magkaroon ka rin ng lakas ng loob na patibayan ng mga kapatid? Pwede mong pag-aralan ng mga halimbawa sa Biblia at sa panahon natin ngayon kung paano pinatibay ng mga lingkod ni Jehovah ang isa't isa at kung paano sila nakapanatiling masaya kahit pinag-uusig. Para po 5, bakit pwedeng maging mahirap para sa atin na patibayin ng mga kapatid? Brother Villavicencio. Mas mahirap nga po dahil sa lumalayang kalagayan natin. Pero may magandang halimbawa dito. Itong si Onesiforo, noong si Pablo ay nakakulong sa Roma, dinalaw niya ito. Saan ba galing si Onesiforo? Galing siyang Efeso. Madali ba yung pagdalaw niya? Hindi. Bakit? Kasi pwede siyang mapahamak o pwede pa nga siyang makulong. Pero ginawa niya yun dahil gusto niya magbigay ng kaaliwan kay Pablo. At magagawa rin natin yun kung tutularan natin yung kanyang magandang halimbawa. Maraming salamat. Sino yung mga modernong halimbawa na tumutulad kay Onesiforo sa panahon natin sa ngayon? At bakit kahanga-hanga ang kanilang ginagawa? Brother Flores. Yung mga kapatid natin sa Russia, yung mga kapatid na kinulong ng mga dahilan sa paratang ng pamahalaan, kapag sila ay nasa korte, dinadalaw ito o dinadaluhan ito ng mga kapatid, pinapunta ng mga kapatid. Tandaan na ito'y kinulong o dahilan sa kanilang pananampalataya. Ngayon, malagay sila sa panganib kasi isa rin silang saksi ni Jehovah, kilala silang mga saksi ni Jehovah. Baka pati sila ay idamay. Pero ginagawa ng mga kapatid dito. Hindi sila natatakot na suportahan ang kapatid, pumupunta rin sila doon sa korte. Kaya doon na makikita natin ang pagdamay ay isang malaking bagay, lalo na sa isang kapatid natin na nakulong
kung siya ay dinadalaw natin. At ano ang nagiging epekto nito doon sa akusado, inakusahan ng maling krimen na kapatid na nasa korte? Nakikita ninyo sa mga video. Mapansin ba ninyo kung ano epekto ng mga support ng mga kapatid na dumadalo sa mga court hearings? Brother De Los Angeles? Mostly po kasi kapag naakusahan ka na sa korte, nakayuko yung mga naparatangan. Pero yung mga kapatid natin, sila taas noo, tapos masaya pa sila. Ibig sabihin, yung akusasyon na yun, hindi sila doon malungkot, kundi yun ay pagpapakitan lamang ng kanilang pagtitiwala sa Diyos na Jehovah. Oo, di ba? Brother Errol? Baka isang dahilan din kaya nahihirapan tayong patibayin ng isa dahil sa mindset natin. Baka iniisip natin, hindi ko forte yung pagtuturo eh. Walang sapat na kakayahan. Padalan ko na lang siguro siya ng Chicken Joy. Pero hindi pala ganun, yung simpleng pakikinig or baka yung isang nangangailangan nun, baka mas gusto niya yung isang taong handang makinig. Ngayon, pwede rin yung Chicken Joy. Nakakatulong din yun. Mamaya makikita natin yung practical na tulong naman. Para po sa ismo na tayo. Makinig sa kanila. Noong natatakot si Propeta Elias dahil nanganganib ang buhay niya, sinabi niya kay Jehovah ang lahat ng nararamdaman niya. Alam ni Jehovah ang problema ni Elias, pero nakinig pa rin siya. Ginawa iyan ni Jehovah kahit paulit-ulit pa nga ang sinasabi ni Elias. Nakinig din si Jehovah kay Propeta Habakuk noong sinasabi niya ang nararamdaman niya, kahit parang kinikwestiyonan niya ang otoridad ni Jehovah sa paraan ng pagsasalita niya. Sa ngayon, nakikinig din si Jehovah sa lahat na sinasabi natin sa panalangin kahit alam na niya kung ano ang kailangan natin. Matutularan natin si Jehovah kung makikinig tayong mabuti sa mga kapatid. Kapag nagsasalita sila, maging mabilis sa pakikinig at huwag sumabat. Huwag ding mainis kahit padalos-dalos sila sa pagsasalita o kahit paulit-ulit pa nga ang sinasabi nila. Sa 6, paano natin matutularan si Jehovah kapag nagpapatibay sa iba? Sister Iganya. Matutularan po natin si Jehovah kung matyaga tayong makikinig sa problema ng iba kahit paulit-ulit or nasabi na niya sa atin yung problema niya noon. Makinig po tayo ng may empatya at magpakita ng interes. Magagawa po natin yun kung itatabi natin yung cellphone, titingin tayo sa mata niya, mag-acknowledge tayo, magtatanong din tayo sa mga bagay na hindi malinaw. May iba po kasi na naiwawala yung focus nila sa pakikinig kasi nag-iisip agad sila ng solusyon para makatulong. Pero yung pagmamalasakit pa lang at pakikinig na may empatya, nagbibigay na yun ng kaaliwan sa kanya. At lahat pong ito na mga nabanggit, magiging natural po sa atin kung meron tayong pag-iibig na gaya ng kay Jehovah. Maraming salamat. Ano yung magandang halimbawa ni Jehovah sa pakikinig? Brother Iganya naman. Napakarami po natin pwedeng matutunan kung paano nakitungo ang Diyos na Jehovah kay Elias. Unang-una, si Jehovah ang nagtanong kay Elias na ang epekto nun ay parang sinasabi ng Diyos na Jehovah na, Elias, kamusta ka na? Ano bang nakakabagabag sa'yo? Hindi ka nag-iisa, nandito lang ang iyong ama. Sinabi ni Jehovah dahil sa wala ba siyang clue sa damdamin ni Elias? Siyempre hindi po. Kundi gusto lang kasing ipadama ng Diyos na Jehovah sa kanya na nagmamalasakit talaga si Jehovah sa kanya. Isa pong reference sa Bible ang nagsabi na ang ginawa ng Diyos kay Elias ay nagbigay siya ng safe space para event yung lahat ng kanyang nasa puso nang walang anumang takot na baka huhusgahan siya ni Jehovah. At yung pong ikalawa pa doon, na ating napansin na si Jehovah po hindi po niya minaliit yung damdamin ni Elias na mga salitang di naman ganun kahirap ang sitwasyon mo. Masyado ka lang nag-iisip yata. Kundi iba kos matyagang nakinig si Jehovah kay Elias hanggang sa masabi niya ang kanyang niloloob. Maraming salamat. Kailangan pa ba ni Jehovah makinig para magbigay ng tulong? Brother Mata. Nababasa ni Jehovah yung ating bato, yung isip at puso natin. Kung isip-isipin, hindi na niya kaya yung gawin pa yon. Pero dahil sa matuloy siya sa pakikinig, ginagawa niya yon. Maraming salamat. Brother Calso. Kasi minsan, baka ikatwiran natin na sobra akong busy para makinig pa sa problema ng iba.
Kasi pare-pare naman tayong sinasalakay ni Satanas, kanya-kanya tayong habon, may problema rin ako, may problema. Hindi ko na kailangan makinig sa iba kasi baka may stress pa ako. Mga ganun eh. Ngayon, kapag gano'n ng katwiran natin, hindi natin tinutularan si Jehovah. Kasi si Jehovah handang makinig sa mga may suliranin. Kasi mahal natin ng mga kapatid eh. Kaya kailangan talaga maglaan ng panahon para pakinggan sila. Maraming salamat. Tingnan natin yung larawan. Pakisuyo, komentuhan natin. Sister Atamosa, Irish. Sa larawan, yung sister na nagkukwento ng nararamdaman niya ay hindi na po nakakain at tiyak umiiyak pa ito habang nagkukwento dahil sa tisyong nasa harap niya. Samantala yung sister na nakatingin sa kanya ay taimtim na nakikinig kahit gabing-gabi na. Pilit ng paglalaan na panahon at pakikinig sa nabibigatan ay nakakatulong para maalis sila at sa pakikinig maunawaan natin yung nararamdaman nila at mapapadama natin na nagmamalasakit tayo sa kanila. Maraming salamat. Magiging mabisa kaya yung pag-aaliw kung sakaling tumitingin-tingin ka sa relo, sa cellphone mo, binubuksan-buksan mo, o kaya lumilinga-linga ka ng gano'n, walang eye contact. Magiging mabisa kaya yung pagbibigay natin kaaliwan. Sa Zoom tayo, Sister Atamosa, pakisuyo. Totoo po na hindi. Kasi mararamdaman po ng kausap mo na nagmamadali ka. Pero pansinin po natin kung paano po tayo sinanay ni Jehovah. Doon pa lang po sa mahalin ang mga tao. May section po dun sa empatiya na huwag kang magsalita na magsalita. Bakit po ginawa yun? Para iparamdam sa isa na kahit hindi mo siya tekstuhan sa mga araw na yun, oras na yan, yung pakikinig mo pa lang, baka masabi po niya na gumaang yung pakiramdam niya. Usually po kasi yung reaction niya, gusto lang naman niya mag-unload. Kaya pag ginawa po niya, nakakagaang na po yung sa isa. At yun isang paraan para mapadama sa isang kapatid na meron ka pong pagmamalasakit sa kanya. Salamat. Gaya ng ginawa ni Jehovah kay Elias. Para po 7 tayo. Alamin ang kailangan nila. Nababasa ni Jehovah ang puso ng tao, pero hindi natin kayang gawin yan. Kaya malalaman lang natin ang kailangan ng isa kung makikinig tayong mabuti sa kanya. Huwag isiping alam mo na agad kung ano ang kailangan niya. Kahit pareho pa kayo ng problema, baka iba ang kailangan niya sa kailangan mo. Magkakaiba kasi tayo. Kaya maglaan ng panahon para pakinggan siya. Makakatulong kung tatanungin mo siya para malaman mo kung ano ang kailangan niya. Sa 7, paano natin malalaman ang kailangan ng isang kaibigan na may pinagdadaanan? Sister Relumbria. Malalaman po natin ang kailangan ng isang kaibigan na may pinagdadaanan kung maglalaan po tayo ng oras para makinig at unawain siya. Sa halip na isipin, agad na alam na natin ang nararamdaman niya. Sa karanasan ko po, may kaibigan akong bigla na lang naging tahimik at parang laging malungkot. Imbis po na pilitin siya magsalita, sinamahan ko muna siya at ipinakita na handa akong makinig anumang oras. Nung nagtiwala na siya sa akin, saka po niya ibinahaga ang problema niya. Doon ko po naunawaan na ang kailangan niya ay hindi agad ng payo, kundi isang taong makikinig at magpaparamdam na hindi siya nag-iisa. Kaya natutuhan ko po na ang tunay na pagtulong ay nagsisimula sa pakikinig na may malasakit at pag-unawa. Maraming salamat. Bakit minsan hindi effective yung kakatin mo siya kasi alam mo na yung sagot, alam mo na yung solusyon doon sa problema na kanyang nararanasan para matapos na lang to. Bibigay ko na yung sagot, Brother Nuestro. Doon sa naunang para po, sabi doon si Jehovah pinakikinggang lahat. Walang pinalalagpas. Kahit paulit-ulit yun. Kahit alam na nga niya yung problema, pakikinggan pa rin niya yun. Sa sitwasyon ngayon ay sabihin natin alam mo talaga. Baka nga personally, yun din ang problema mo eh. Pero magkaiba pa rin kayo kahit saan natin daanin yun. Yung emotion mo, emotion niya sa sitwasyon na yun. Baka may portion ng problema mo na pareho kayo, iba ang kailangan niya. Yan ang punto ron. Kaya matapos mong pakinggan, binanggit dito sa uli, mas makakatulong. So, paano ka makakatulong? Ano ba yung gusto mo na malaman sa kanya para maibigay mo? Iba yung reseta mo eh. Iba naman ang hinihingi niya eh. So, makinig talaga. Tingnan natin kung paano ginawa yan ni Jesus sa para po 8. Pag-isipan kung paano pinatibay ni Jesus si Marta at si Maria nung mamatay ang kapatid nilang si Lazaro. Pareho silang lungkot na lungkot dahil sa nangyari. Pero magkaiba ang ginawa ni Jesus para patibayin sila. Noong makausap ni Jesus si Marta,
Sinabi ni Jesus ang tungkol sa pagkabuhay muli para patibayin ang pananampalataya nito. Pero noong kausap naman niya si Maria, ay nakita niyang umiiyak ito. Wala tayong mababasa sa Biblia na binanggit ni Jesus ang tungkol sa pagkabuhay muli. Sa halip, nakiiyak siya kay Maria at tinanong niya kung saan nakalibing si Lazaro. Ano ang matututunan natin kay Jesus? Kapag pinapatibay natin ang mga may pinagdadaanan, dapat na alamin natin kung ano ang kailangan nila. Hindi porke napatibay ka sa isang paraan ginamit mo, mapapatibay mo na rin ang iba sa paraang iyon. Sa para po 8, paano pinatibay ni Jesus si Marta at si Maria noong mamatay si Lazaro? Makikita nating magkaiba eh. Sister Mata. Pinag-isipan ni Jesus or inalam niya muna yung pangailangan ng bawat isa. Kay Marta, pinalakas niyang panampalataya tungkol sa pagkabuhay muli. Kay Maria naman, pinatitibay siya at nakiiyak, kaya huwag natin ipilit ang isang paraan sa lahat. Maraming salamat. Tingnan natin yung larawan kung anong matututunan natin dyan. Sister Nuestro? Doon po sa unang larawan, yung isang elder ay pinapatibay niya yung brother na kamamatay lang ng asawa. Kapansin-pansin na hinayaan niya itong magsalita, umiyak, at sabihin yung kanyang niloloob. Medyo malayo yung Bible kasi sa pagkakataong iyon, in-entertain muna ng brother yung damdamin. Pero doon sa pangalawa naman, isang may edad ang pinapatibay ng brother na namatayan din ng asawa pero matagal ng panahon. Dito naman ay nire-review nila yung mga alaala, nire-reminisce nila yung mga pictures nung magkakasama pa sila nung buhay pa yung kanyang asawa. So sa magkaibang senaryo, dahil pareho ng mga kaso na matayan ng asawa, pero magkaiba yung paraan ng pagpapatibay. Maraming salamat. Magkaiba ng timing, magkaiba ng emosyon na nararamdaman yung ating kausap. Di ba? So, iba rin yung prescription na maibibigay natin. Brother Villavicencio. Kung papansinin natin, si Maria at saka si Marta, kapatid nilang pare si Lazaro. Pero magkaiba yung ginamit ni Jesus na pampatibay. Yung kay Marta, pagkabuhay muli. Pero yung kay Maria naman, nakiiyak si Jesus. Doon makikita natin yung pagkakaiba. So pwede nating tingnan ang anggulo kung paano rin tayo magpapatibay sa iba sa magkaibang sitwasyon. Maraming salamat. Hindi porke effective, yun na lagi ang solusyon. Yan. Tingnan natin ang pinaka-importanteng magagamit natin para po 9. Gamitin ang Biblia. Kapag pinapatibay mo ang isang tao gamit ang Biblia, natutulungan mo siyang magkaroon ng pag-asa. Mas mapapatibay siya dahil sa pag-asang iyan. Paano ka makakahanap ng tekstong gagamitin? Naglilista ang ilan ng mga tekstong magagamit nila. Pwede mo ring tingnan ang publikasyong mga teksto para sa Kristiyanong pamumuhay sa paksang kaaliwan. Hilingin kay Jehova na tulungan kang maging mahusay sa paggamit ng Biblia kapag pinapatibay mo ang iba. Pwedeng ipaalala sa iyo ng banal na Espiritu niya kung anong teksto ang magandang gamitin mo. Basahin natin Roma 15:4 at 5. Sino nais buwasa? Sister Adriatico? Ang lahat ng bagay na isinulat noon ay isinulat para matuto tayo. At may pag-asa tayo dahil ang kasulatan ay nagbibigay sa atin ng lakas at tumutulong sa atin na magtiis. Kaya ipagkaloob nawa sa inyo ng Diyos na nagbibigay ng lakas at tulong para makapagtiis ang pag-iisip na katulad ng kay Kristo Jesus. Maraming salamat. Paano natin magagamit ang Biblia para patibayin ang iba? Sister Quiñones. Doon napapasok yung tool na mga teksto para sa Kristiyanong pamumuhay, yung paksang kaaliwan. Doon sa kaaliwan na yon, makikita na yung mga bawat teksto na swak na tugmang na match doon sa kalagayan ng isa. Kung ang isa ay namatayan, may saktong teksto para doon. Kung ang isa ay nawalan may sama ng loob na hindi maalis-alis, may saktong teksto din para doon. O kung ang isa ay nakaranas ng kawalang katarungan, hindi magandang pagtrato, marami pang iba. Kaya yung tool na yon magandang naka-download talaga at
sa personal study, magandang inaano natin talaga yun, kasama yun, para pag biglang may kapatid na nangangailangan ng tulong, maaalala natin sa tulong ng Banal na Espiritu yung bagay na yun. Maraming salamat. Dagdagan natin yun. Ano yung practical na step na pwede nating gawin para mabilis tayong makapag-aliw sa iba? Gamit yan, mga teksto na yan. Dami yan eh. Hindi naman pwedeng ma-memorize natin lahat yan. Unless, kung kaya natin, walang problema. Brother Step. Pwede nating ilista yung mga teksto na gagamitin natin. Maraming salamat. Brother Umali, ililista. Pero sa pagpapatibay, pwede nating maisip, alam na ng kapatid yung teksto, bakit ko pa gagamitin sa kanya? Tandaan natin, yung isang tekstong pamilyar na tayo, nag-iiba yung epekto nun kapag nararanasan na niya yung problema. Halimbawa, Apocalypse 21:4, kabisado natin yan kahit tulog. Pero kapag namatayan yung isa, iba na yung epekto ng teksto na yun. Kaya wag nating mamaliitin kahit gasgas na yung isang teksto. Maraming salamat. Ano pang pwede natin gawin? Sister Vasquez, Lilia. Totoo naman na mahalaga itong mga binibigay sa ating mga teksto. Yung binanggit nga ni Siki kanina, yung Kristiyanong pamumuhay. Pero minsan, kahit na memorize mo na nga nasa puso mo na nga itong mga tekstong ito. Pero kailangan mo pa rin hingin kay Jehovah sa pamamagitan ng panalangin na tulungan ka. Ano bang teksto yung nararapat sa kapatid na ito? At magagawa natin yon kung hihilingin din natin yung Banal na Espiritu. Kasi yung Banal na Espiritu, ang guidance natin kapag kausap na natin yung kapatid. Minsan nga, alam na yung sasabihin mo, pero nababago pag nag-pray ka muna bago mo kausapin yung kapatid. Naiiba yung sasabihin mo sa kanya. Sa halip na yung inisip mo na sasabihin. Maraming salamat. Doon yun sa Juan 14:26, no? Pinapaalala ng Holy Spirit yung bagay na gusto mong i-deliver doon sa kapatid na gusto mong aliwin. Tingnan natin yung isa pang skill na dapat nating matutunan para po, Gis. Maging mabait sa pagsasalita. Minsan, para mapatibay ang iba, baka kailangan natin silang payuhan para mabago ang pananaw nila sa problema. Kung gagawin natin iyan, pag-isipan muna nating mabuti ang sasabihin para makatulong talaga tayo, hindi makasakit. Napakagandang halimbawa ni Jehovah pagdating diyan. Nung inisip ni Elias na siya na lang ang naglilingkod kay Jehovah, na hindi siya naging mabuting propeta, itinuwid siya ni Jehovah, pero naging mabait si Jehovah. At hindi niya idiniin na mali ang pananaw ni Elias. Matutulungan mo rin ang mga kapatid kung magiging mabait ka at pag-iisipan mo munang mabuti ang sasabihin mo. Kapag may bahagi ka o nagkokomento ka sa pulong, laging mabait at positibo para mapatibay mo ang mga kapatid. Bakit dapat tayong maging mabait sa pagsasalita kapag pinapatibay ang iba? Brother Iganya. Pag tayo ay nagpapatibay, kinakailangan maging mabait tayo at positibo. Sapagkat sa ganitong paraan, mapapatibay natin ang ating mga kapatid. Salamat. Maraming salamat din po. Patibay na maging positibo. Sasaun tayo, Sister Atamosa. Kaya makikita po natin na ang mikropono po ay ginagamit talaga para magpatibay. Hindi po para mantibag ng pananampalataya po ng iba. Kasi kung gagawin po natin personal nating atake yon, hindi na po natin alam baka yung nakikinig may pinagdadaanan din pala. Kaya isang paraan po na laging isa-isip, maging maingat po tayo sa ating ukokomento dahil alam natin nagiging mabangong insenso lang to kay Jehovah, lalo na kung alam niya na ang layunin mo ay magpatibay ng iba. Maraming salamat. So magandang aral yon, pampatibay privately at publicly through meetings kasi pampatibay loob to. Pansinin ninyo yung kinanta natin kanina, ang hinango yon sa Hebreo 10:24-25. So isa yon sa paraan natin para magpatibay. Isa pang punto, pagbibigay ng praktikal na tulong sa 11. Magbigay ng praktikal na tulong. Karaniwan na, hindi lang nakakapagpatibay ng mga salita ang kailangan ng mga nasa mahihirap na sitwasyon. Baka kailangan din natin silang bigyan ng praktikal na tulong. Magandang halimbawa dyan si Bernabe.
Nagbenta siya ng lupa at ibinigay ang napagbentahan sa mga apostol para tulungan ang mga bagong bautisadong kapatid na nangangailangan. Nagpapakita rin ng ganyang pag-ibig ang maraming kapatid sa ngayon. Nagbibigay sila ng praktikal na tulong sa mga kapananampalataya natin. Nararanasan mismo ni Gabriela na taga Poland ang pagtulong na iyan ng mga kapatid. Nasira ang bahay nila dahil sa baha. Ikwinento niya, kasama ko sa bahay ang mga magulang ko. Sobra kaming nag-aalala noon kasi hindi namin alam kung paano aayusin ang bahay namin. Pero pumunta ang mga kapatid mula sa kalapit na mga kongregasyon at inayos ang bahay namin sa loob na lang isang araw. Lalo akong nakumbinsin niyan na ginagamit ni Jehovah ang bayan niya para patibayin ang mga nasa mahihirap na sitwasyon. Basahin natin unang Juan, Kabanatang 3, talatang 18. Doon tayo sa ating Bible study. Mahal na mga anak, umibig tayo, hindi sa salita o sa pamamagitan ng dila, kundi sa pamamagitan ng gawa at katotohanan. Maraming salamat sa maliwanag na pagbasa. Sa 11, ano ang karaniwang kailangan ng mga nasa mahihirap na sitwasyon? Sister Shares. Katulad po ng binanggit sa teksto, ipakita din sa gawa yung pag-ibig sa iba o magbigay din ng practical na tulong. Although wala naman po akong lupa para ibenta at itulong sa mga kapatid, pwede ko pong ilaan yung lakas at oras ko para matulungan sila sa mahihirap na sitwasyon katulad ng ginawa ng mga kapatid sa Poland. Maraming salamat. Brother Francisco. Tama yun, kaya natutunan ko din na hindi nakabase sa dami ng ating sinasabi para masabi nakatulong tayo. Pwedeng yung simpleng pag-connect natin sa kanila. Malalaman natin kung ano nga ba yung mas kailangan ng isang kapatid. Payo tayo ng payo pero hindi naman pala yun yung kailangan niya. Oo, baka dito na yung chicken joy, no? Kasi pagpunta natin, hindi pala nakakadalo, yung pala sobrang hirap na ng buhay nila. 'Di ba? Ni walang makain na agahan. Edi pag may dala kang pandesal man lang nung dumalaw ka, nakaaliw na yun bago mo siya kausapin na text. Brother Kaalso, Jay. Kaya nga paalala sa atin, practical na tulong. Hindi naman sinabing iba pang bagay. Kung ano yung kailangan, straight to the point. Kung ano yung kailangan, tulungan ka agad. Kasi nga, practical na tulong ang kailangan ibigay. Maraming salamat. Brother Calso. So, yung practical na tulong, hindi laging teksto. Halimbawa, katulad nagugutom. Di mo pwedeng sabihin, alam mo sister, sa 24:30 ng Matthew, magtiis ang gawakas, siya maliligtas. Hindi natin babanggitin yon. Ang practical na tulong, kung kailangan niya ang pambili ng bigas, yun ibigay mo. Baka yun, nagugutom nga, di tulungan mo siya. Oo. Brother Arjona. Hindi tayo dapat magam-agam, kahit magkaminsan, dahil bunga yun ng pagkakamali niya. Halimbawa, sabi ng Quezon City, bunga, inaani mo lang. Hindi yun ang kailangan niya. Ang kailangan niya, nagkamali madalas pagkukulang niya, ang kailangan niya makabangon, yun ang itutulong natin. Oo. Brother Flores. Yung nga, mayroong isang kapatid na naiinis na siya doon sa isang kapatid na tinatawagan niya, hindi sumasagot. Tinitext niya, hindi sumasagot. Kaya yung ginawa niya, pinuntahan niya, dinalaw niya kung anong problema. Yung pala, sira ang telepono. At nalulungkot yung kapatid, kailangan niya yung telepono. Kaya ginawa ng kapatid, bagaman nainis siya dahil hindi sumasagot sa kanya, binilhan niya, kahit na mumurahin telepono, binilhan niya para lang maaliw yung kapatid. Totoo, naaliw naman siya. Oo. Kaya yung mga bagay na maliliit, malaki, kung practical na tulong yun, makakatulong sa kapatid, mas matatanggap nila yung kaaliwan na ibinibigay natin. Yung teksto, mas mapapaganda yung unawa kapag busog ang isa. Di ba? Kaysa gutom na gutom, iniisip niya pa yung kakainin niya mamaya. Ikaw, naganda ka ng isang oras na pahayag. Di ba? Hindi magiging katanggap-tanggap iyon na tulong para sa kanya. Bagaman maganda yung motibo natin. Susunod na para po tayo, 12. Manatiling tapat habang tinitiis ang mga pagsubok. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica na napatibay at napalakas siya nang mabalitaan niya na nananatili silang tapat habang tinitiis ang mga pagsubok. Alam niya na hindi nasayang ang mga pagsisikap niyang tulungan sila. Alam din ni Pablo na kung mananatili siyang tapat sa kabila ng mga pagsubok,
mapapatibay rin niya ang mga kapatid. Dahil ang mga hindi pa o kahit ang mga hindi pa niya nakikita ng personal. Kapag nakikita natin ang mga kapatid kung paano tayo tinutulungan ni Jehovah na matiis ang mga pagsubok, mapapatibay sila. Sa 12, paano pwedeng makatulong sa mga kapatid ang pagtitiis mo? Bibigay kaaliwan din pala yun. Sister Mata. Kapag tiniis natin yung mga pagsubok at nanatiling tapat, nagiging pampatibay tayo sa mga kapatid. Makikita nilang posible palang magtagumpay sa tulong ni Jehovah, kaya malakas yung loob nila. Oo. Kaya, ano ang kailangan gawin ng isa? Kapag nakakaranas ng mga problema, para makaaliw din sa iba. Diba? Brother Mata. Yung gagawin natin manatili tayong tapat habang tinitiis ng mahaba ang pagsubok. Oo. At matarami pa tayong problema na kakaharapin. So, mapapatibay natin ang iba rin. Para po 13. Maging matyaga. Kapag sobrang nanghihina ang isang kapatid, baka hindi agad gumaan ang pakiramdam niya kahit pinatibay na natin siya. Pero pinapayuhan tayo ng Biblia na patuloy pasiglahin ang isa't isa. Ibig sabihin, kailangan nating paulit-ulit na gawin iyan. Kaya maging matyaga kapag pinapatibay ang isang nanghihina. Pero siyempre, tayo mismo kailangan din ng pampatibay paminsan-minsan. Ano naman ang pwede nating gawin? Sa 13, ano pa ang kailangan para mapatibay natin ang iba? Sister Calso. Kailangan muna patibayin ko ang aking sarili. Sa ganung paraan, ma-execute ko naman ito sa iba. Maraming salamat. Kapag matibay ka, Brother Daulong. Ang question po natin dito is, paano natin malalaman na yung isa nating kapatid ay may dinadaan ng pagsubok? Paano rin natin malalaman na dapat natin siyang patibayin? So pinakamahalaga dito, yung pagsasama-sama ng magkakapatid. Pagsasama sa paglabas, pagkakwenduhan, pagbabanding. At doon natin malalaman kung ano nga dapat na itulong natin sa kanila. Maraming salamat. Dinalaw na natin, face to face. Dinala natin ang practical na tulong. Hindi pa rin dumadalo, hindi pa rin nagpapakita. Gagawin natin. Nadalaw ko na yan. Check na ako doon. Okay na yon. Sister Umali. Binanggit nga po ng unang Thessalonica 5:11 na patuloy na patibayin ng isa't isa. Ibig sabihin, wag nating sukuan yung isa na kailangan na patibayin. Maraming salamat. Brother Iganya. May isa pong experience yung ating isang kapatid na sister na nakaulat sa Watchtower June 2013 na kung saan may dalawang brother na nagpayo sa kanya. Wala naman silang maling sinabi, gumamit pa nga sila ng teksto sa Hebrews 24:25. Pero bago sila umalis, ang sinabi ng sister sa kanila, hindi niya talaga ako naiintindihan. Yun ang sinabi ng sister sa kanila. Ang pagkukulang ng dalawang kapatid, hindi sila naging matyaga sa pakikinig sa kanya, kaya hindi talaga lubusan nilang naintindihan kung anong sitwasyon ng kapatid. Kaya ang ganda po talaga ng payo sa Santiago 1:19 maging matuling sa pakikinig pero mabagal sa pagsasalita. Maraming salamat. Brother Arjona. Kung isang kapatid, ang routine talaga niya, regular dumadop, active, tapos ganun, biglang nawala, yun nga, ipapaload through natin. Kung bakit pa rin, ano pa bang kailangan niya. Kasi minsan yung mga kapatid, talagang pattern na bihirang dumalo. Tapos, ngayon mo ngayon, at ganun talaga, kasi mayroon kaming karanasan, every 4 months sa isang taon, hindi sa dumadalo. 10 years yun namin. Sabi ko, alam mo, kilala ko yung kapatid na yan. Talagang 4 to 5 months nawawala yan. So yun, nanda akong tanggap na nila, pero later on, after mga 15 years ago, naging active, pero natulog na sa kamatayan. Pero ibig sabihin, titingnan natin yung baka kasi tayong magkaroon ng malibang pagka-approach natin. So titingnan din natin gano'n, pero huwag nating lubayan kahit na gano'n siya. Pero titingnan natin yung pattern ng isang kapatid para malaman kung saan siya pwedeng tulungan. Maraming salamat. Dumarating din naman daw sa punto na tayo rin nangangailangan ng kaaliwan. Ano yung dapat natin gawin?
Kapag kailangan natin ng kaaliwan, yung huli nating subtopic para po 14 and 15. Manalangin kay Jehovah. Hilingin ang tulong niya para gumaan ang pakiramdam mo. Sabihin ang eksaktong nararamdaman mo. Totoo, alam na iyan ni Jehovah bago ka pa manalangin. Pero kapag sinasabi mo sa Kanya ang laman ng puso at isip mo, ipinapakita mong nananampalataya ka sa Kanya. At laging may gagawin si Jehovah para sagutin ang panalangin ng mga nananampalataya sa Kanya. Sinasabi sa Pilipos 4:6-7, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo. At ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso at isip. Humingi ng tulong sa iba. Sabihin sa isang mature na kaibigan o sa isang elder ang nararamdaman mo. Pwedeng mapagaan ng mga kapatid ang loob mo. Pero kung hindi mo sasabihin sa kanila ang nararamdaman mo o ang kailangan mo, baka hindi ka nila matulungan. Pwede mong sabihin na kailangan mo lang ng isang kaibigang makikinig sa iyo. O pwede mong tanungin kung anong teksto sa artikulo ang nakatulong sa kanila noong may pinagdadaanan sila. Sa 14 and 15, ano ang dapat nating gawin kapag masyado tayong nag-aalala? Sister Tolisora. Manalangin tayo kay Jehovah. Although alam niya yung laman ng puso natin bago pa man tayo manalangin, pero mas mabuting sabihin natin yung nararamdaman natin at humingi tayo ng tulong para mapagaan yung ating nararamdaman. Andyan din yung mga kapatid natin at yung mga elders natin na handang makinig sa atin para tulungan tayong mapagaan yung ating loob. Maraming salamat. Pare-pareho naman tayong nakinig ng bantayan. Sabi, maging proactive eh. Antayin ko na lang yung tulong nila. Pwede ba yun? Nahiya kasi ako humingi ng tulong eh. Sister Vasquez. Paano ka naman niya tutulungan kung hindi naman niya alam kung ano yung problema mo? So, kailangan lumapit ka rin para malaman nila ano ba yung problema mo para matulungan ka. Pero ang nagustuhan ko dito, yung binanggit doon sa Pilipos 4:6 and 7, totoong-totoo ito. Minsan yung problema mo, nag-pray ka na sa Diyos ni Jehovah. Alam ni Jehovah yung problema mo, alam din niya yung solusyon. Pero hindi kagad niya ibinigay yung solusyon sa problema mo. Pero dahil sa panalangin mo, ano yung ibinigay niya? Binigyan ka naman niya ng kapayapaan ng isip at puso. Maraming salamat. Magandang punto. Sister Iganya. Tayong lahat ay may iba't ibang mga kalagayan o sitwasyon. Katulad na lang halimbawa ng mga kapatid na tinatawag nga sumusulong sa edad. Merong mga panahon na nakakadama sila ng panlulumo dahil lang siguro sa mga iba't ibang mga bagay. Sulo rin sa kanilang kalusugan at yung pagiging tawag dito na nakakapanlumo din sa kanila yung dati nilang ginagawa nung kalakasan pa sila, hindi na nila magawa ngayon. Halimbawa, yung paglilingkuran ng halos sa talagang todo sa paglilingkuran sa Diyos na Jehovah. Pero nakakaaliw yung nasa Isaiah 46:4 na ang sabi doon, sa mga may edad, huwag siyang mag-alala dahil patuloy, 2 beses yung binanggit na bubuhatin kita o papasanin kita. Yung pangungusap na yun ay tunay na nakakaaliw dahil sa anuman ang nararanasan, lalo na ng mga sumusulong sa edad, yung salitang papasanin, 2 ulit sinabi ng Diyos na Jehovah, yung sa Isaiah 46:4, tunay na nakakapagbigay yun ng kaaliwan. At naaliw niyo rin po kami doon sa komento ninyo. Maraming salamat po. Kita pa kayong punto? Susunod na para po 16 tayo. Maging mapagpasensya at mapagpatawad. Habang pinapatibay ka ng mga kapatid, baka may masabi o magawa sila na lalong magpasama sa loob mo. Kung mangyayari iyan, maging mapagpasensya at matiisin sa kanila. Tandaan din na ang sinasabi sa Santiago 3:2, kung ang sino man ay hindi nagkakamali sa pagsasalita, siya ay taong perpekto. Kaya kahit magkamali sila habang pinapatibay ka, laging isipin na gusto ng puso nila na gawin ang mabuti at tulungan ka. 16, ano ang posibleng magawa ng mga kapatid habang pinapatibay ka? Pero ano ang dapat mong tandaan?
Sister Calso, Sherin. Tandaan natin na yung mga kapatid natin, hindi rin sila perfect katulad natin. So marami rin sila mga weaknesses tsaka mga flaws. So kahit na ang goal nila ay patibayin tayo, maaring meron silang masabi kung minsan o magawa na makasakit sa atin o makapagpasama ng loob natin. Kaya tandaan natin yun na sa 1 Corinthians 13:4 and 7 na kailangan maging matiisin tayo sa kanila at pagpasensyahan din natin sila katulad ng pagpapasensya nila sa atin. Maraming salamat sa maliwanag na sagot. Huling para po tayo, 17. Kailangan nating lahat ng pampatibay at kaaliwan, lalo na ngayong nagiging mas mahirap ang kalagayan at nagiging mas matindi ang pag-atake sa atin ng mga kaaway ng Diyos. Kaya maging determinasyon sana natin na gawin ang lahat para mapatibay ang isa't isa. Maraming salamat, Brother Libres, para sa pagtulong sa amin sa pagbasa ng mga para po. Sa 17, ano ang dapat na maging determinasyon natin? Sister Mendoza, dito sa harap. Kaya maging determinasyon po natin talaga na patibayin natin yung ating kaugnayan sa mga kapatid, lalo na sa Diyos na Jehovah, dahil yung kalagayan po natin, lalo itong lalala, lalo tayong pwedeng panghinaan ng loob at hindi natin alam kung sa paanong paraan tayo pwedeng atakihin ng kalaban ng Diyos na Jehovah. Kaya naalala ko nga po yung isang bayo ng isang kapatid, may kinalaman dun sa Filipos 4:6-7. Kapag nananalangin tayo kay Jehovah, hindi lang tayo nagsusumamo. Minsan kailangan nating umapila. Kasi gusto natin na talagang makadama tayo at makakuha ng tulong sa pamamagitan ng mga kapatid. Ibibigay yun ng Diyos na Jehovah kung talagang magiging active tayo sa paggawa ng kanyang kalooban. Maraming salamat. At pinapakita nun na talagang sa Kanya tayo umaasa ng kaaliwan. Maraming salamat sa inyong mga komento, mga kapatid. Dito tayo sa repasong mga tanong. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kaaliwan? Sister Hirotani. Ang kaaliwan ay nangangahulugang magpatibay, magpayo o humimok. Literal din ito nga nangangahulugan na tawagin ng isa para tabihan siya. Na agad-agad nating pinupuntahan para damayan siya at tulungan upang gumaang ang pakiramdam niya at mapatibay. Iyon ang goal. No? Paano tayo magbibigay ng kaaliwan sa iba? Ayan, marami to. Sister Masangkay. Yun nga po, hindi natin sinasaktan yung damdamin nila pag pinapayuhan natin sila. Bagkos, kailangan yung payo natin ay magaan yung loob nila kapag yung mga salita na binibitawan natin ay maganda sa pandinig. Lalong-lalo na po pag ginamit natin yung Biblia sa Bibliang payo. At kung hindi naman po, kailangan natin silang pakinggan sa mga nararamdaman nila. At kung hindi pa rin pwede, tanungin natin kung ano yung kailangan nila. Maraming salamat. Ano pa? May nakita pa kayong Brother Calso? Tulad nga na pag-aaral natin kanina, mahalaga na tanungin kung ano yung kailangan talaga nila para maliw natin. Kaya lang kung minsan hindi tayo sakdal, baka mamaya takot tayo magtanong kung ano kailangan nila, baka mamaya uutang para sa'yo, hindi mo naman kaya. Pera pala, hindi mo naman kaya. Pero kailangan pa rin tanungin. Kasi ang layunin mo ay makatulong talaga sa kanya. At kailangan tutulong ka sa abot lang na makakaya mo, hindi sa hindi mo kaya. Maraming salamat. Sister Umali. Mahalaga rin po yung matyagang pakikinig. Binayo sa atin dito sa para po na iwasan nating sumabat kapag nagsasabi sa atin ng problema yung iba. Sa yung iba kapag halimbawa nagsasabi sila ng problema nila, may problema ka din. Sasabihin na iba, di ako na-inform na paramihan pala to ng problema. So iwasan natin yun, makinig lang tayo. Nandun ka para mang-aliw pero dinivert mo sa sarili mo yung usapin, di ba? Ikaw yung naging bida ng usapan, di ba? Sister Maglangit. Maaari din po tayong magbigay ng comfort sa pamagitan po ng personal na pag-visit sa kanila. Tapos pagsisend ng text, pagtawag sa kanila, pagbahagi ng mga nakaka-encourage ng mga teksto sa Bible at pagbibigay ng mga practical na tulong kapag kailangan. Tularan po natin si Jesus at Bernabe
na dapat nating iangkop yung paraan ng pag-comfort natin. Depende dun sa sitwasyon ng bawat isa. Yun, iangkop. Ano ang mga pwede nating gawin kapag kailangan natin ng kaaliwan? Tayo na yung nangangailangan. Brother Jeric Nuestro. Yung panangaling kay Jehovah. Sabihin natin kung ano yung laman nating puso, na ating loob. Pinapakita mo na may pananampalataya sa Kanya at iyak sasagutin yun ni Jehovah. Maraming salamat. Maaring kailangan natin ulitin from time to time, pero yun yung ating gagawin para pakitang umaasa tayo sa Kanya. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Dito natatapos yung pag-aaral natin ng Magasingang Bantayan. Oo, lahat tayo may problema, nangangailangan ng kaaliwan, pero isipin din natin yung mga paraan na pwede tayong makatulong din naman sa iba. Ginagawa ito ni Jehovah para tayo tulungan, pero magpakita rin naman daw tayo ng pag-ibig sa iba para maaliw din sila. Yan ang ating artikulo sa umagang ito. Maraming salamat sa inyong partisipasyon mga kapatid. Sarahan natin ang ating pulong sa pamagitan ng pag-awit. Awit bilang 130, maging mapagpatawad hango sa awit, Kabanatang 86, talatang 5, at pagkatapos ay hilingan natin si Brother Mendoza para sa pansarang panalangin.